Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Eder Bernales ng Batch Straight at ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-usapan natin is God is on the mission o Moses calling at ang ating Bible verse ay mula sa Exodus chapter 3 verse 1 to 12. Nasabi sa ating scripture ngayon na mula sa Exodus chapter 3 verse 12 at sinabi ng Diyos, ako'y isa sa iyo. Madalas mga kapatid, iisip natin na ang Diyos ay naghihintay lang kung kailan tayo magiging handa. Pero sa Exodus chapter 3, maliw na ang Diyos ay hindi naghihintay. Siya ay kumikilos sa ating buhay. Ang tanong ay kung sasabay ba tayo sa kanyang misyon. Sa panahon nito ng buhay ni Moses, malayo na siya sa palasyo mula sa pagiging prinsipe ng Egypt, naging pastol siya sa ilang 40 taon siyang nag-alaga ng tupa, isang tahimik, ulit-ulit at tila ordinaryong buhay para sa marami. Parang nasaya ang potensyal ni Moses mga kapatid, pero para sa Diyos, ito ay paghahanda. Habang si Moses ay pala sa pang-araw-araw na gawain, nagpakita ang Diyos sa isang nagninigas na palumpong, apoy na hindi nauubos. Nagpakita nito na ang Diyos ay banal, makapangyarihan at hindi limitado ng kalikasan. Ngunit sa mas mahalagang parte nito, pinili ng Diyos na magpakilala sa isang ordinaryong araw, sa isang ordinaryong tao. Nakita ko ang pagdurusa ng aking bayan at ako'y bumaba upang iligtas sila. Ito ay mula sa Exodus chapter 3 verse 7 to 8. Hindi na tinawag ng Diyos si Moses para bigyan siya ng trabaho. Tinawag siya dahil may malasakit ang Diyos sa kanyang bayan. Ang misyon ay nagsimula hindi kay Moses, kundi sa puso ng Diyos. Ang calling ay laging bunga ng compassion ng Diyos mga kapatid, hindi ng kakayahan ng tao. Natural lang na mag-alinlangan si Moses. Sino ba naman tayo para humarap kay Paro? Sino pa siya para mamuno? Ngunit ang sagot ng Diyos ay hindi magiging sapat ka kundi ako ay isa sa iyo. Ito ang puso ng calling, presence, hindi performance. Minsan inisip ko sa natin mga kapatid na ang misyon ng Diyos ay para sa mga handa na magaling magsalita o may mata sa posisyon. Pero pinili ng Diyos si Moses, isang lalaki may mabigat na nakaraan, puno ng takot, nagtatago sa desyerto. Napakita ng Exodus chapter 3 na ang Diyos ay nasa misyon na magligtas, magpalaya at magbagong buhay. At sa kanyang misyon, madalas na niya tinatawag na hindi dahil handa na tayo, kundi dahil handa siyang sumama sa atin. Kaya mga kapatid, may pagkakataon ba napakaramdam natin na yung ordinary lang ang buhay natin ngayon? Baka tulad lang ni Moses, sa gitna tayo ng routine. Hindi natin inaasahan ng anumang pambibihirap. Pero tandaan natin na kapag ang Diyos ay may misyon, ito ang ordinaryong lugar ay nagiging banal. Ang tanong dito ay hindi kung handa ka na, kundi kung handa kang sumagot kapag siya ay tumawag. Kaya mga kapatid, ito ka-importante na malaman natin na matuto tayo sa kwento ni Moses na hindi sumasa atin ng Diyos kapag handa tayo. Sumasa atin ng Diyos kapag galing sa kanyang puso at tayo ay sasabay sa kanya. At yun ang tatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.